Please be seated. Good morning! Happy Fiesta! Ayaw niyong makigulo sa tondo o kaya sa pandakan. Kaya nandito kayo. Dami ng tao sa likod. Welcome. My dear brothers and sisters, in the Gospel, the disciples approached Jesus and said, "Who is the greatest in the kingdom of heaven?" It is a very adult question. And behind that simple adult question is the mentality of competition. We want to compete. We like to compete. And for many of us, it started when we were young, when we were watching Snow White and the Evil Queen ask the mirror, "Mirror, mirror on the wall, who is the great fairest of them all?" And from there on, we want to be the fairest, we want to be the fastest, we want to be the most beautiful, we want to be the most handsome, we want to be the richest, we want to be the strongest. And even in the family, parents encourage their children, be the best. Yan. Kaya sasabihin ng magulang sa anak, "Anak, galingan mo ha, no? Daigin mo yung kaklase mo. Tumulad ka sa kuya mo o tumulad ka sa ate mo." From early childhood, we were encouraged to compete. And perhaps that was in the mind of the disciples, competition. Who is the greatest in the kingdom of heaven? Sino ang pinakadakila sa kaharian ng Diyos? Instead of saying this or that, the Lord answered with a child. He called the child over, placed it in their midst, and said, "Be like this child. Because unless you become like this child, you will not enter heaven. Be like this child. Be humble." But if you come to think of it, my dear brothers and sisters, the Lord is not only pointing at a child. The Lord is pointing at Himself, the Holy Child, ang Santo Niño. Sa Santo Niño, ibinibigay sa atin ang modelo ng tunay na kadakilaan. Sa Santo Niño, ibinibigay sa atin ang modelo na sa mata ng Diyos, sa paningin ng Diyos, ay dapat nating tularan. Ang Santo Niño na Diyos at nagkatawang tao, nagpakababa. Mula sa kadakilaan ng pagka-Diyos, siya'y naging katulad natin, naging tao. That is humility par excellence. Wala nang hihigit pa sa uri ng kababaang loob na ipinakita ng Santo Niño. Mula sa kaluwalhatian ng langit, ang Diyos ay bumaba, nakipamayan sa atin, naging taong katulad natin. The Lord is not only pointing at just any child. The Lord is pointing at Himself. At yung kababaang loob ng Diyos na namuhay ng isang simpleng buhay, ipinanganak hindi sa isang palasyo, ipinanganak hindi sa isang magarang kama, kundi sa isang simpleng sabsaban. Yan ang Santo Niño na ipinagdiriwang natin ngayon.
At ang tunay na debosyon, mga minamahal kong kapatid, ang tunay na pagpapakita ng debosyon sa Santo Niño ay ang tularan ang kanyang kababaang loob, ang kanyang kasimplihan. Meron pong mga macho na nagsasayaw sa Tondo, pinagkakaguluhan kahapon. Half naked. Kinikilig, no? Ang mga nanonood, lalo na yung mga LGBT members. At ang sabi nila, ginagawa nila yon kasi kino-question ng simbahan ng Tondo. Hindi yan ang debosyon. Hindi ka magsasayaw ng half naked para maipakita ang debosyon. Ang sabi nila, yan daw ay panata. Namamanata, kaya naguhubad. Kung yun ay panata, bakit half naked lang? Di hubad na ng total. O di ba? Ganap na panata yun. Di mas lalong maraming kinilig. Baka lalong pagkaguluhan. Maling pagpapakita ng panata. Maling pagpapakita ng debosyon. At minsan, nangyayari din sa marami sa atin yan. Akala natin ang pagdidebosyon sa Santo Niño ay yung magkaroon ng isang imahen, bibihisan, aalayan ng pagkain, kakausapin, o ninyo, o kumain ka na ba, ninyo. Ano yan? Manika? Ano yan? Laruan? Hindi po, mga minamahal kong kapatid. Sige, okay lang, magkaroon kayo ng imahe ng Santo Niño. Pero ang tunay na debosyon sa Santo Niño ay ang pagtulad sa halimbawang ipinakita niya. True devotion is expressed by being simple, by being humble, like the Holy Child. Because in the kingdom of heaven, the simplest and the most humble are the greatest. In the kingdom of heaven, the simplest and the most humble are the greatest. Meron pong isang truck na nagbibiyahe sa isang highway at dadaan yung truck sa isang overpass. At natansyan ng driver na mukhang hindi sila makakalusot dahil mataas ang truck at medyo mababa ang overpass. Sasabit ang bubong ng truck sa ilalim ng overpass. So hindi siya makalusot. Nagkakamot ng ulo yung driver. Paano namin ito malulusutan? Pinagmamasdan sila ng isang bata. Hindi naman batang-bata. May isip na. At tinanong niya yung driver, Mama, ano po ang problema? Ay, nako, iho, hindi kami makalusot dito sa ilalim ng overpass. Sabi ng bata, bakit hindi niyo bawasan ng hangin yung gulong? Bakit daw hindi bawasan ng hangin ang gulong? Bakit nga? Hindi ba? Kasi pag binawasan ng gulong, medyo bababa yung truck. Yan ang problema sa atin Sobra tayo sa hangin. Kailangan bawasan ng hangin ang gulong. Kaya nagkakagulo ang buhay natin kasi sobrang-sobra tayo sa hangin. Mga minamahal kong kapatid, ngayong kapistahan ng Santo Niño, ipangako natin sa ating sarili, pilitin nating maging simple, maging mababang loob. Yan ang tunay na debosyon. Amen.